at sa boto ngang 215 mula sa ating mga mambabata sa HOR ay uusad ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At andito nga kasama ko ang isa sa pinakasikat sa TikTok upang magbigay ng kanyang opinion sa nangyari ay si Francis Balahura. Francis friend, ano masasabi mo na yun nga, mahigit 200 ang bumoto para sa impeachment ni VP Sara sa Kongreso? Para sa akin talaga nakakagulat yun. Kasi kita naman natin kay VP Sara na napakakampante niya, na maraming sumusuporta sa kanya, na bigla na lang na 215, no? So ilan ba ang dapat talagang kailangan na pumirma lang para pumasok sa impeachment? 1/3 lang. O 1/3 lang. Sobra-sobra yun. Sobra-sobra, 215. So nakakagulat yun na alam ko rin na maraming supporter si VP Sara at naniniwala ako na malakas, pero nakakagulat yung pagpayag ng karamihan na ma-impeach siya. So nakaka-depression siguro at hindi ko alam kung anong feeling ni VP Sara kung bakit ganoon ang nangyari, lalo na sa mga DDS vlogger. So para sa akin, abangan natin to kasi hindi ko alam kung ano magiging resulta nito, pero kaabang-abang yan talaga. Sir Francis, okay lang ba matanong kita? So ibig sabihin ba nito na yung mga dating kaalyado nila na pumirma dito sa impeachment ni VP Sara Duterte nangangahulugan na kahit kaalyado na nila nung araw, sinusuka na nila? Ito ba yung ganun ba yung kwan nito? Sa tema naman ng isinusuka, parang hindi naman. Siguro may mga ayaw lang sila na ginawa itong si Sara. Kasi kung ako naman itatanungin, based on my opinion, is kung ako man ang nasa sitwasyon ng isang mambabatas na ikaw yung nasa posisyon, maaaring suportahan kita. Pero kung may mali kang ginagawa, kung ang pinaglalaban natin ay para sa taong bayan, siguro kahit kaalyado natin yan, handa tayong i-call out yan, lalo na kung mali. Pero yung point of view mo, payag ka ba na ma-impeach siya talaga, mawala sa pwesto si VP Sara Duterte? Para sa akin, oo. Kung ako ang tatanungin lang, oo. Kasi ka-impeachment naman talaga, yung kanyang mga kinilos na talagang nagbanta pa siya, marami siyang mga ginawa na masasabi natin at may kukonsider natin na katarantaduhan na wala naman sa mandato niya. No? Unang-una sa lahat, nagbanta siya sa presidente, sa asawa ng presidente, kay speaker. Tapos pangalawa doon sa mismong COA na nagsabi na misuse. Alleged pa siya, pero hindi pa napapatunayan, pero may kukonsideran natin na ito ay maaring mali nga ang paggamit. The reason is, bakit ka magpapasa ng mga faking dokumento kung ito ay sa tama mo ginamit? Diba? At saka itong mga tao na pinanindigan pa ni Bato de la Rosa na, excuse, na marami daw ang pamilya at mayayaman daw ang pamilya ng mga piatos. Pero mismong PCO na, ay mga kung sino-sino na nagsabi na wala daw namang makitang record ng pamilya ng mga piatos. Ano yun? So, PSA. PSA. So, ibig sabihin noon, isang patunay lang yun na talagang may mali talaga sa paggamit. Hindi ko sinabing ninakaw, no? Pero may kukonsidera natin na talagang ito ay ninakaw. Kasi mali nga, kasi pera ng taong bayan yun eh, na ginastos mo. So, mali yung paggamit mo, hindi mo ginamit sa taong bayan, sa sariling interes mo ginamit, may kukonsider natin na ninakaw talaga yun. Alright. So yun ang ang mga opinion ni Francis Balahura tungkol dito sa impeachment case ni VP Sara na uusad na nga sa Senado at lilitisin na sa June 2. Yes, so kasi nag-adjourn ang Senado muna eh. Ito kasi ang sister rito, itong magiging impeachment trial naman to. So meaning to say, it doesn't necessarily mean na si VP Sara may impeach na talaga. Kasi kukuha rin siya ng defense panel. Sa prosecution panel ay nandun nga si Kong Luistro, si Kong Acop, so ando pa yung mga iba. Si Kong Gutierrez din pala, nandun din. So magagaling na mga abogado ang nasa panig ng prosecution. Magagaling din sigurado ang mga abogado sa kabila. Meron na bang balita o wala pa? Parang wala pa, no? Pero most likely, Congressman Marcoleta will join the defense panel, Attorney Salvador Panelo, and even, ito, usap-usapan to, even yung tatay ni VP Sara, si dati Pangulong Digong maaring umupo bilang sa panel niya, no. This is going to be interesting kasi this is going to be a battle of wits. So tutukan lang po natin, mga kaibigan. So ano yung niyo po sa mga senador ngayon? Sa mga Stand senador nyo. na Na yun na nga. sa lahat. Oo. Doon sa pangyayari Kasi ng pinasa na tapos nag-adjourn. So, So, ano yung ano mo? nawa po ay maging neutral, no? Para maiwasan natin yung pagbibigay ng pasaringan sa bawat side, no? Lumugar tayo dun sa pagiging neutral, litisin at pag-aralang mabuti bago gumawa ng mga desisyon, lalong-lalo na itong impeachment. Kasi kung ako itatanungin, kahit hindi ko sinusuportahan, at sinuportahan ko rin naman si VP Sara nung taong siya ay 2022 at tumatakbo. So, para sa akin, mas magandang dumaan pa rin sa tamang proseso, hindi basta padagos-dagos. Kasi kailangan talaga at trabaho naman talaga nila na suriin ito at kung merong cause na talagang impeachment at mapapatunayan yung mga akusasyon kay VP Sara, so
sila na lang ang magdidesisyon nun. At kung kinakailangan talaga at kung may mali, ipa-impeach kung talagang mapapatunayan nila na may mali. So ayun. Ano masasabi mo na mga sambayan ng Pilipino ay panig doon sa impeachment kay BP Sara? So pagdating naman sa taong bayan kung sila ay pabor sa impeachment, para sa akin labas na ako doon kasi may sarili-sarili tayong opinion eh. Sila na nga nagsabi na meron tayong freedom of expression, freedom of speech. Para sa akin karapatan nila 'yon dahil isang patunay lang 'yon na talagang sila ay bumoboses dahil sila ay may pakialam. So ayun lang. Ano naman po masasabi nyo na sa mga supporters po ni VP Sara na ganun nga po nangyari sa kanila? Dati rin ako naging supporter ni BP Sara pero hindi ako naging tauhan nila para sabihin ng iba na minsan may nagsasabi sa akin na ako'y balingbing. Unang-una sa lahat, hindi po ako naging tauhan ni Sara. Although sumuporta ako, pero ang suporta ko hanggang sa tamang ginagawa lang. Hindi ko kayang konsintihin kung may nakikita akong mali. Willing akong i-call out dahil yun ang tema ng pagsuporta. Willing kang i-call out kung may mali ka na nakikita sa sinuportahan mo dahil ayaw mo siyang mapasama, hindi gusto mo siyang sirain. So para masasabi ko dun sa mga DDS, sana maging neutral kayo, mumulat kayo dahil alam naman natin na ang administrasyon ngayon ay nasa sadlak sa matinding problema na kinakaharap. Bagkus dapat nating i-flex o ipakita sa kapwa natin Pilipino na yung mga tamang ginagawa ng administrasyon, hindi yung gagawa ka ng butas, bubutasan mo kahit mga kasinungalingan na. The reason kung bakit nagkaroon ng dalawang partido, na ang Marcos at saka ang Duterte ay nahiwalay. Kasi nga nagkaroon tayo ng bias. Pumapanig na tayo, hindi na natin tinitingnan yung tama at mali. Basta pumanig na lang tayo dahil nga tayo ay Sara na lang tayo. Dahil tayo ay Marcos na lang tayo. Oo, naging panatiko na. Iba na ang ipinaglalaban natin. Ang ipinaglalaban na natin doon is mga politiko. Hindi na natin ipinaglalaban yung karapatan bilang isang tao. Or yung bayan natin? Wala na sa bayan yung ating focus, ang focus na natin kung paano natin ipagtatanggol kay tama o mali. Para sa akin is mas maganda natin gawin, guys, wala ito sa Marcos loyalist, wala ito sa Duterte loyalist. So para sa akin bilang isang tao na lang. So tignan na lang natin both side. Maging neutral na lang tayo. Walang masama sa pagsuporta kung kanino man ang sino man ang sinusuportahan mo. Pero titingnan natin kung tama pa ba yung ginagawa nila. Kasi sa bawat ginagawa ng politiko na tama man o mali, ang magsasuffer at makikinabang nun ay tayo. So kaya maging neutral na lang siguro sana tayo muna sa panahon ngayon, lalo na kung nahaharap itong si BP Sara sa ganitong matinding pangyayari ng impeachment. So mas maganda na maging neutral na lang muna tayo. Tignan natin at magmasid, busisiin at makinig at huwag magpakalat na ng mga maling impormasyon na ikakasira lalo na mga politikong sinusuportahan natin. So yun lang. Ano masasabi mo sa mga kongresista na pumirma tapos binabash ng mga DDS? So para sa akin, do sa mga kongresista na pumirma na binabash ng mga DDS, hindi na mawawala yon kasi lahat ng bagay na magiging desisyon mo o kay gawin mo man o tama, lahat may magiging opinion ng tao at yun ay nasa tao na. Magbibigay sila ng opinion kay tama man o mali ang gawin mo, magbibigay sila, may bad comments sila, may good comments. Huwag na po tayong magtaka sa ganung mga pangyayari dahil nga sinabi ko nga sa inyo na sila ay talagang panatiko na sila nandun na talaga yon. Siyempre pag hindi sila pumabor o pag hindi ka pumabor sa kanila sinusuportahan, automatically ibabash ka nila kahit alam nila na tama yung ginagawa at sinasabi mo. Ibabash ka nila kasi nandun na sila naging close-minded na sila. Kumbaga, nandun na yung trust nila. Ayaw na nilang ayaw na nilang baguhin dahil nga yung paniniwala nila is yun ang tama. Pero alam nila na mali yun. Kaya para masasabi ko lang doon sa mga kongresista, wala pong masama na sabihin at magdesisyon ka ayon sa gusto mo. Basta ang alam mo ay tama at ito ay para sa taong bayan, gawin mo ang tama dahil ang trabaho mo ay paglingkuran ang taong bayan, hindi para sagutin yung mga akusasyon sa iyo wala namang katotohanan. So, si President Marcos daw po ang may kautak nito sa pag-impeach kay Sara Duterte. Naniniwala ka ba doon? Hindi po. Unang-una sa lahat, marami mga kongresista ang hindi naman pumapabor minsan sa gusto ng presidente. Paano natin masasabi na kagustuhan ni PBBM yun? Mismong tayo, nakakatuklas tayo na may mga kongresista na ayaw sa mga ginagawa ng presidente. Tapos umaalma sila, tapos mga DDS. Imagine mo na lang, maraming mga Duterte supporter din na kongresista ang pumirma. So anong ibig sabihin nun? Hindi natin kayang sabihin na dahil ito'y pakana ng presidente, hindi ganun ka-powerful ang presidente para pasunurin sila na kala mo ay bata. Magdidesisyon sila ayon sa gusto nila at hindi sila magpapadikta. Kasi kung magpapadikta sila, ay bumaba na lang sila doon. Magdidesisyon sila ayon sa gusto at nakikita nilang tama. May nakita siguro silang mali. So kaya sila pumirma at nag-agree. So hindi sila mag-a-agree kung may nakikita silang tama na ginagawa ni VP Sara. Kung mag-agree sila o pumirma sila kasi may nakita talaga silang mali.
Hindi ito pakana ng kung sino. Yun ay desisyon nila. Hindi naman siguro mga mahihina ang ulo ng mga kongresista para sumunod sa ididikta sa kanila. At sila magdidesisyon ayon lang sa gusto ng nag-utos sa kanila. Oh, yun din ang sinabi nila na naging ano na daw tayo sa Makabayan Block. Yung 19th Congress ngayon, parang sumusunod na daw sa Makabayan Block na sila di ba maghilig mag-rally, magpa-impeach. Ngayon daw mga kongresista or yung 19th Congress ngayon, sumusunod na daw doon sa Makabayan Block. Pero tama nga yung sinabi mo kanina na may sarili talagang desisyon ang mga kongresista. Kung naman pagdating naman diyan na tayo ay sumusunod sa mga Oo. sa mga makakaliwang grupo, Oo. malabong mangyari 'yon dahil ang nakikita NPA ko, na daw. ang nakikita ko, sila ang nag-adapt dun sa ginagawa ng sinasabi nilang NPA at mga activist. Tingnan mo yung mga ginagawa nilang pagrarally, propaganda, black propaganda o paninira, pang-aatake, at saka yung pang-i-encourage ng tao, pagbubulag ng tao. Yung mga gawain ng mga tunay na NPA, yun ang ginagawa nila ngayon. Kaya hindi ko masasabi na ako o mga loyalist ay gumagaya o nadadala na ng mga activist o ng mga NPA. Dahil kung titingnan at pagbabasihan sa ginagawang rally at paninira at pagpapakalat ng mga maling impormasyon, considering na sila ang inadapt ang ginagawa at ang layunin ng isang tunay na NPA na against the government. Against sila sa government. Saan natin pwedeng isipin kung ano yung pinaglalaban nila? Di ba? Yung pinaglalaban nila, pabagsakin ang gobyerno, hindi para sa taong bayan. So considering na sila ang sumunod o inadapt nila yung layunin ng isang tunay na NPA. Dahil sila na, yung mga ipinaglalaban nila, ipinaglalaban nila ng mga makakaliwa. Wala nang sense, hindi na para sa taong bayan yung ipinaglalaban nila. Ang ipinaglalaban nila para pabagsakin ng administrasyon, pababain si President at paupuin yung kanilang santo. Tapos ito, kasi parang nagsunuran daw ang mga kongresista kay Ferdinand Marcos, III Alexander, kay Sandro. Siya yung number 1 doon nakasulat na pumirma sa laban sa impeachment. So ano masasabi mo? Nagsunuran daw yung mga kongresista. Isang katangahan yun. Isang katangahan yun na sumunod. Siyempre, susunod yun. Kung sila ang nauna, di si Sandro ang sumunod. Oh. Siyempre, kung sino unang pumirma doon, yung pumirma doon, susunod. Alam nga namang puro one sila. Katangahan yun. Yung sumunod. Siyempre, magsusunod-sunod yun. Hindi naman pwedeng lahat sila nakapirma sa 1. Di siyempre, pag pumirma kang una, si Sandro 1, hindi susunod 2, 3, 4, 5, o susunod-sunod. Totoo namang nagsunod-sunod. Oh. Pero hindi yung sasabihin kaya pumirma igawa ni Sandro Marcos. Hindi ganun yun. Hindi yun may kukonsider na talagang nagsunod-sunod sila. Makukonsider lang natin na talagang sunod-sunod kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o baba. Sunod-sunod talaga. Ang unang pumirma si Sandro, sumunod. Pero yung sumunod dahil pumirma lang si Sandro tapos peperma ako. Hindi ako peperma, ako DDS ako tapos pumirma si Sandro, peperma ako doon. Diyos ko. Pero ito lang po lilinawin natin. Bigyan po natin ng kalinawan, lalo na po yung mga kababayan natin na questionable pa din kung bakit si Sandro Marcos talaga ang perma na number 1 siya. No, kasi ang inaano nila, kumbaga, hindi daw nire-respeto ni Sandro Marcos. No, bilang anak, no, si PBBM, tatay niya na yun nga, yung panawagan niya na wag na i-impeach si... Ayan, ako nilinawin ko yan ha. Ano lang, tutulungan ko lang dito si Francis. Hindi. Pag sa usaping yan, ganito kasi yan. Sa isang tayong opinion. Yes, ito, tama naman yung mga opinion nila yan. So, talakayin natin yung opinion na yan. Si Kong Sandro ay panganay na anak ni PBBM. Alam naman natin lahat yan. Ngunit, siya ay isang mambabatas na ngayon. Siya ay kongresista ng Ilocos. First representative, tama? Diba? First Ng district. So, siya ay co-equal ng kanyang ama as far as their positions are concerned. So, meron siyang sariling pag-iisip. Halimbawa, nung tayong kabataan natin, di ba? May time ba na sumuway din tayo sa ating mga magulang? Ikaw bro, tanungin kita. May time kahit 1 beses, 2 beses, 3 beses, sumuway ka sa magulang mo. Oo naman. At yung pagsaway mo na yon, lumabas sa bandang uli, ikaw pa pala ang tama. Ikaw, Ma'am Joy, tama. Ganon din. May times din na sinaway mong iyong magulang. Yes, pag alam mong mali. Di ba? Pero nung bandang uli tama ka. Ikaw, boss Uncle J Vlog. Yole. Na-try mo bang may sinaway ka sa iyong mga magulang pero bandang uli ikaw palang tama dahil sumuway ka? Hindi ako sinkin Hindi pa man sisikin. May time ba na mayroong gusto ang magulang mo, hindi mo sinunod, pero nung hindi mo siya sinunod, it turns out ikaw yung tama. Yeah, okay. Para sa akin sa sitwasyon naman na ganyan, based on my opinion na talagang ito naman yung totoo. Kasi pagdating sa posisyon sa gobyerno, walang magulang. Ang sinusunod natin diyan, yung rules of law. Hindi pwede nating sabihin na magulang kita, susundin kita.
babaliin ko yung sinumpaan kong trabaho, babaliin ko yun. Tataliwas yun sa sinumpaan ko na posisyon na magdesisyon para sa taong bayan. Kung ano ang batas at kung ano ang nararapat na makakabuti sa taong bayan, yun ang susundin ko. Wala akong pakialam kung ama kita. Kasi kung ang pagbabasihan natin ay magulang kita, kapatid kita, kamag-anak kita, tapos babaliin ko ang batas, walang kwenta ang posisyon. Exacto. Kung gagawin mo, na babaguhin mo ito o tatanawin mo na utang na loob yun sa ama mo. Ibig sabihin, tumatanaw ka ng utang na loob. Katulad na lang, example, katulad na lang ng mga Duterte. Naglabas sila ng statement, nasa watchlist daw si PBBM, kaya hindi niya sinabi kakilala, kaibigan. Biases yun. Pangungunsinte ang tawag doon. Ngayon, kung may nakikitang mali ito si Sandro, hindi ka bastusan at hindi ka walang respeto, ang baliin niya yung gusto ng kanyang ama. Yun ay opinion lang at kagustuhan ng kanyang ama. Pero magkaiba sila ng posisyon. Hindi siya pwedeng magpasakop, lalo na kung ang sinusunod dito ay ang tamang batas para sa taong bayan. And for the record, opinion lang yun ni PBBM na ayaw niya ma-impeach si Sara. Wala siyang ginawang order na wag niyong itutuloy yan. Dahil bilang co-equal niya ang Kongreso, kahit mismong ang ating Pangulo ay walang magagawa kung nais ng Kongreso i-push through itong impeachment trial. Pwede niya lang sabihin na opinion niya, marami pang ibang mga pwedeng gawin, hindi ko gusto ma-impeach yan. That's his opinion bilang isang tao, bilang naging dating kaibigan siguro ni Bibi Sara, we don't know kung ano. Pero it doesn't necessarily mean na nag-translate yun into something na order niya. Nag-order ba ang Pangulo na wag ituloy? Wala siyang ganon. Tinanong lang siya na ano pa nga ang sinabi, binitawan niya salita, di ba? Storm in a teacup. Ang ano niyan, ang paliwanag niyan, ibig sabihin niyan sa Tagalog, eh hindi naman masyadong mahalaga. O hindi mahalaga. Yun. Walang order. Di ba yung kaya nagpirma si Sandro, hindi dahil sa desisyon niya, kundi dahil din sa sinasakupan niya sa Ilocos Norte. Alam naman natin yung Ilocos Norte, Marcos talaga. So, nag-base din si Sandro doon sa sinasakupan niya. Kaya nagpirma din siya doon as number 1, di ba? Correct. Tama rin, di ba? So, Tama rin. ito po, after nang mapasa na nga po yung impeachment sa Congress, ano po, bali kumbaga naglabas si Paulo ba yun or Basti? Ng Statement, niya. yung mabangis na hayop yata Opo, yun, so na ano naman po ang pinasugatan. reaction niyo kung ginagawa? Mabangis na kayod na Oh, susugatan. pag nasusugatan daw Para ang sa hayop, ating madlang lalo nagiging people. mabangis. Ito para naman sa akin. May kukonsidera natin ito na isang pananakot, pagbabanta na naman. Bakit? Ang gusto niyang palabasin dito, na habang tinitira niyo sila, lalo silang mag-aalma, lalo silang magpupumiglas. Unang-una sa lahat, ako na ang nagsasabi na walang Duterte ang deserve pang manungkulan sa kahit na anong posisyon. Bakit? Imagine niyo habang sila ay tinutuligsa sa nakikita sa kanilang mali, lalo silang nagpupumiglas, lalo silang nanggagalaite. Ang focus nila, wala na sa taong bayan para paglingkuran sila. Ang focus nila kung paano nila isalba sa kahihiyan at sa mga kasalanan, yung kanilang sarili. Play safe na ang ginagawa nila. Wala na yung focus nila dun sa layunin nila na tumulong sa nasasakupan nila. Ang purpose na ng kanilang posisyon at pagtakbo at pagkuha ng posisyon para pagtakpan yung mga nakikitang katarantaduhan na ginagawa nila. Ibig sabihin, yung sinasabi na habang sinusugatan, ibig sabihin noon, lalo silang mag-iingay at lalo silang babatikos. Ang punto na nila dito, babatikos na sila, hindi na lang sila maglilingkod. Yun, galing. Ayan. So, yun po mga kababayan. Kung may tanong pa po kayo, comment down below. Ayan, huwag kalimutan mag-like. Tapos, Francis Balahura and Stephen Lee sa TikTok po yan. Thank you for this award. Alright. So, yan guys. Maraming salamat.